Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay tungkol sa mga car accessories or modifications na kinoconsider ng iba na baduy. Disclaimer lang po, ito pong mga babanggitin ko ay galing po sa survey natin na ginawa ko dun sa Facebook page ko na mayroong 255,000 followers. So I hope na walang mapipikon, for fun lang naman itong kwentuhan natin at saka syempre para makapagbigay na din ng konting tip doon sa mga gustong mag-modify or gumasto sa accessories para malaman nila kung ano ba yung mas ikagaganda ng sasakyan nila. So sa number 10 po ng survey natin ay itong mga fake fender vents or side vents. Alam nyo kasi guys, maraming mga mamahaling sasakyan na may mga fender vents or side vents talaga. Katulad na lang po ng Nissan R35 GTR, Range Rover L322, BMW E46 M3. Sinama po nila talaga sa design nila yung mayroong fender vents or side vents as part ng aerodynamics. May butas po yan kung saan dumadaan dyan yung hangin para ma-manage nila yung airflow at makapag-reduce ng drag. Nakakatulong din po ito para makapag-dissipate ng heat na nanggagaling doon sa front brakes. At syempre, nakakadagdag pogi points din po ito. Pero ngayon po may mga car accessory na kayang ma-imitate yan. Sa halagang 160 to 240 pesos ay pwede kang magkaroon ng ganyan nang hindi mo na kailangang butasan yung fender mo. Dinidikit lang siya. Kaya lang guys, dun sa survey natin ay marami palang nababaduyan dyan. Kasi nga naman daw, bukod sa hindi ito functional, ay maraming gumagamit nito na kung saan-saan dinidikit. Merong mga nakadikit sa pinto at meron din naman idinidikit sa hood. Ako nga po nakakita niya nakadikit sa bubong. So kaya nga po yan tinawag na fender vents, supposed to be dun siya sa fender nakadikit. Para kahit papano ay mukhang believable. Sa number 9 naman po natin ay yung mga accessories na chrome plated. Alam nyo guys, noong 70s at saka 80s, nauso yung pantalon na bell bottom. Pero ngayon po hindi na siya uso. Kasi ganoon naman po panapanahon din yung pagiging uso. Ngayon ito po chrome, kung hindi pa po kayo nagsasasakyan noong 80s at saka 90s, ay nauso po yan noong mga panahon na yon. In fact, yung mga car enthusiasts noon ay sadya pang nagpapachrome ng mga pyesa ng sasakyan. Tapos dumating nga po doon sa point na yung mga car manufacturers ay naglalabas na rin ng mga sasakyan na may mga parts na naka-chrome na. Tapos doon mo nga kuminsan madidistinguish kung alin yung high-end kasi yung high-end mas maraming chrome. Halimbawa na lang yung Lancer na 93 model. Yung low-end niya na EL, ang mga door handles po nun ay matte black na plastic. Pero pagka ang kukuha ninyo ay yung high-end na GLXI, ang mga door handles po nun ay naka-chrome. So, noong mga panahon na yon, kapag marami kang chrome, ibig sabihin ay medyo high-end yung sasakyan mo or afford mo magpa-chrome. Pero noon po yun nauso. Kasi mas nauuso na ngayon yung mga matte black o kaya naman naka-carbon fiber design. Pero hanggang ngayon, marami pa rin kayong mabibiling mga car accessories na naka-chrome. Tulad ng mga door handle garnish, cover ng side mirror, mga garnish sa headlights at saka taillights. Meron din mga hubcap na chrome finish. Na hanggang sa ngayon naman ay marami pa rin bumibili niyan. Kaya nga lang sa survey natin, marami po palang nababaduyan na dyan. Pero ganun talaga, ika nga ay kanya-kanyang taste yan. Walang pakialamanan. Sa number 8 naman po natin ay yung over-branding. Ito po yung mga sasakyan na pinagsisigawan yung brand niya. Tulad ng mga brand name na sumasabay sa pag-ilaw ng brake lights na madalas makikita sa mga SUV. Mga 3D letters na idinidikit sa hood. At saka mga stickers na nagpapakilala dun sa brand. Let's say, halimbawa, Montero. May logo na daw ng Montero mula sa factory. Nilagyan pa ng sticker ng Montero dun sa may windshield sa likod. May Montero sa gilid, tapos may Montero pa dun sa hood. So sa akin naman po, walang problema yan kasi ganun naman po talaga ang tao kahit sa pananamit. Pagka yung damit natin ay medyo mamahalin or may brand talaga, minsan makikita mo overall ng katawan, puro yun ang suot. Naka-cap na Supreme, naka-t-shirt na Supreme, naka-jacket na Supreme, ang pants at saka bag Supreme din. Kaya siguro pagdating sa sakyan ay marami ring ganyan. Sa number 7 naman po natin ay yung mga garnish. Ito marami po talaga ako nakikita nito kasi araw-araw ako nasa kalsada. Ito po yung mga nakadikit dun sa headlight or taillights, sa door handles, na karaniwan matte black. Pero meron din kuminsan mga naka-chrome finish o kaya naman naka-carbon fiber.
Para po sa akin, okay lang naman ito kasi may function din kasi ito eh. Kahit papano po kasi ay nakakapagbigay po ito ng proteksyon dun sa mga headlight or tail lights, pati na dun sa door handle. Mas nakakaiwas kayo sa gasgas. Yung iba naman po bumibili niyan kasi nagasgasan na yung mga tail lights or headlights. Kaya kapag dinikitan nila niyan, natatakpan ngayon yung gasgas. Iba-iba po ang presyo niyan. Depende sa kung anong sasakyan ang paglalagyan nyo. Meron pong 500 lang ang isang set at meron namang umaabot ng hanggang 3,000 plus. Isama na rin po natin dito yung tinatawag na door edge protector. Madami po akong nakikita naglalagay niyan. Kasi daw para maprotektahan yung mga gilid ng pinto. Dinidiscourage ko po kayo na gumamit yan. Hindi dahil sa hindi ko type yung itsura. Kapag naglagay po kayo niyan ay masisingitan ng tubig yan sa loob. At may stock po doon yung tubig. Hindi kagad matutuyo. Pwede po yan pagsimulan ng kalawang. Sa number 6 naman po natin ay itong scab. Ito po ay modification na ginagawa doon sa exhaust na ang purpose ay para mas lumakas yung tunog. Yung salitang scab ay galing po sa salitang scavenger. So yung mga elitista, ang tawag po nila dyan ay poor man's exhaust setup. Basically, ang ginagawa po dyan ay pinuputol yung exhaust. Tinatanggal na po yung resonator at saka yung muffler. Tapos kinakabitan po yan ng muffler na manipis lang na nakatutok sa baba. So wala na po kayong makikita muffler dun sa likod kasi hanggang dun lang po siya sa gitna. Yung iba naman, hindi na nilalagyan ng kahit anong muffler. Basta pinutol yung tubo, duduktungan na lang po yung dulo nun para tumutok sa baba. So siguro may imagine nyo na napakalutong ng tunog niyan kapag nagre-rev. Kasi nga wala na pong resonator at saka muffler. Doon po sa survey natin, hindi lang maraming nababaduyan dyan, marami pa pong naiinis kasi nga po napakaingay. Ang tawag nga po nila dyan ay exhaust na 120. 100 yung tunog, 20 yung takbo. Ang isa pa daw pong nakakainis dyan ay yung kapag nasunod kayo dyan ay mapapansin yung napaka-alikabo kasi nga nakatutok yung exhaust sa baba. Kaya pag ako po ay nasusunod sa ganyan, minsan ino-overtaken ko na kung kaya ko, kung hindi naman ay humihinto muna ako, pinapauna ko na para hindi ko masagap yung alikabo. Sa number 5 naman po natin ay ang fender flares. Ito po yung mga extension na usually gawa sa plastic na ikinakabit sa front and rear fenders. Ito po kasi madalas yung makikita talaga sa mga race cars at saka sa mga pang-off-road na sasakyan. Kasi po yung mga sasakyan na yan ay sadyang gumagamit ng mga malalapat na gulong. Tapos, naglalagay din sila ng mga spacers para sadyang lumabas sa gilid yung mga gulong nila. Sa race cars, kailangan po nilang gawin yan kasi para maging stable yung sasakyan nila sa mga sharp turns. Yung mga pang-off-road naman po, ginagawa din nila yan kasi para mas stable sila kahit na gaano ka-extreme yung terrain na dadaanan nila. Tapos isa pa para hindi magtalsikan sa gilid yung mga putik or tubig na madadaanan nila. Ngayon po maraming nagkakabit niyan sa mga stock na sasakyan na mga naka-stock din na gulong. Kaya doon po sa survey natin ay maraming nababaduyan dyan. Kasi nga naman kaya naglalagay niyan ay para doon sa may malapad na gulong. So kapag ka-stock ang gulong na usually ay nakapasok doon sa loob ng fender ay wala nga namang use yung maglagay pa ng fender flares. Ako naman po okay lang sa akin maglagay kayo niyan or hindi. Ang ayaw ko lang po dyan sa fender flares ay kailangan ibutas yan doon mismo sa fender para maitornilyo. Ngayon po yung butas na gagawin nyo dyan, pwede po yung pagsimulan ng kalawang or ng bulok lalo kung hindi mapipinturahan or malalagyan ng sealant. Ang number 4 naman po sa survey natin ay yung mga top load or roof rack. Itong mga top load or roof rack ay useful naman talaga, lalo dun sa mga nagbi-business at saka dun sa mga parati na lang may mga daladalang marami at hindi kumakasya sa loob yung dadalhin nila or ayaw nilang dun sa loob ilagay yung dadalhin nila. Kaya lang sabi nila doon sa survey natin ay maraming nag-i-install niyan na hindi naman talaga daw kailangan or hindi naman talaga ginagamit. Pero sa totoo lang naman po kasi halimbawa nakakita tayo ng sasakyan na may top load at walang laman yung top load. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi nila yan palagi ginagamit. Baka na-tsempuhan nyo lang na naibaba na nila yung ikakarga nila or magkakarga pa lang sila. Ang masasabi ko lang po dyan sa top load, ang disadvantage niyan kasi ay syempre dagdag bigat po yan doon sa sasakyan. Bukod pa po doon ay nakaka-apekto po yan doon sa aerodynamics ng sasakyan natin. Kaya hindi nyo man po napapansin, makaka-apekto po yan doon sa fuel consumption nyo. Kailangan nyo rin pong ipagbayad dyan sa LTO kapag nagparehistro kayo. Noon po kasi sa adventure namin, naglagay ako niyan. Kasi kung minsan meron pong mga umarkila sa akin na maraming dala, hindi nakasya sa loob. So doon ko po inilalagay sa taas. Napara po ako minsan ng pulis at yan po ang naikaso sa akin. Wala daw pong bayad yung top load ko sa rehistro. Sa number 3 naman po natin ay yung fake muffler tip.
Alam nyo kasi guys, may mga high-end na sasakyan na meron din niya mga fake muffler tips or fake exhaust tip. Tulad na lang po ng Lexus ISF, Ford Explorer ST, Audi SQ5, Mercedes C-Class at marami pa pong iba. At kahit po doon sa ibang bansa kung saan sikat yung mga sasakyan na yan, ay nababaduyan din sila doon kapag mayroong fake muffler tips. Dito naman po sa atin, siguro naisip nila kung yung mga high-end na sasakyan nga ay naglalagay ng fake muffler tips, edi okay lang lalo kung yung mga regular na sasakyan ay maglagay din yan. Bali dito naman po sa atin, ang nakikita ko yan madalas, ang style niya ay diffuser pagkatapos nakadikit na po doon yung mga fake muffler tips. Bali yung mga ganito pong accessories ay 100% na non-functional. For aesthetic purposes lang po talaga. Kaya nga lang, doon po sa survey natin ay marami pa lang nababaduyan dyan. Lalo na daw yung mga naglalagay ng ganyan, pagkatapos lalagyan din ng muffler tip, yung original na muffler. Kaya ang resulta ay nagiging 5 yung muffler tip na makikita doon sa likod ng kotse. Sa number 2 naman po natin ay ang mga spoilers. Tinatawag pong spoiler yan kasi yan po ay isang aerodynamic device na ang function talaga ay spoil yung mga unfavorable air movements kapag umaandar ng matulin yung sasakyan. Kasi guys, itong sinasabi nilang unfavorable air movements ay po pwedeng mag-cause ng lift. So kapag umaandar ka ng matulin at mayroong lift yung sasakyan, ay po pwedeng mabawasan yung traction ng gulong. Or in worst case, ay po pwedeng umangat talaga yung sasakyan at tumaob. Kaya yan po ay madalas nyong makikita doon sa mga lumalaban talaga ng karera. Para makapag-generate sila ng downforce, mas kapit yung gulong nila, tapos maiwasan din na mag-take off yung sasakyan nila. Pero syempre dahil nakikita po natin yan na ginagamit sa karera, hindi na nakakapagtaka na gayahin yan ng mga regular cars. Meron nga pong mga kotse na pag nilabas na sa market ay mayroon na agad spoilers, lalo na yung mga hatchback at saka mga SUV. Pero kung walang spoiler yung nabili nyo sa sasakyan, ay mayroon din pong mga available na aftermarket. Meron pong mga simple lang katulad ng ducktail, tapos meron naman po yung mga malalaki na talagang mukhang pakpak. At yun po yung sinasabi nilang baduy doon sa survey natin, yung malalaking spoilers. Lalo na daw kung nakikita nila nakakabit sa hindi nakasetup na sasakyan. Tinatawag nga nila yan kumisa na sampayan daw o kaya naman lamesa. Sa akin naman po, okay lang yan. Actually, dun sa Lancer na project car namin, kapag nagka-budget ako, ay gagawin ko po yung Evo 3 look. So, lalagyan ko rin yan ng spoiler na pang Evo 3. Kasi sabi ko nga sa inyo, kanya-kanyang taste yan. So, bago ko po i-reveal yung number 1 sa survey natin, ay heto muna po ang mga honorable mentions. At ang number 1 car accessory na baduy, according po doon sa survey na ginawa natin, ay ang poor choice of stickers. Aminado po ako, fan din po ako ng stickers. Lahat yata na naging sasakyan ko ay hindi po pwedeng hindi madikitan ng sticker. Mula sa bisikleta, hanggang sa motor, hanggang sa nagkaroon na ako ng 4 wheels. Pero kahit papaano naman po ay medyo mapili ako dun sa sticker na ididikit ko. Kasi guys, yung sticker sa totoo lang mayroon po yung mga sasakyan na binabagayan. Kaya mas maganda kung magiging mapili ka dun sa design pati na dun sa kulay para bumagay dun sa sasakyan mo. Ngayon dun po sa survey natin, kaya sila nababaduyan dyan sa sticker kapag hindi tumutugma yung sticker doon sa sasakyan. Kasi daw may mga nakikita sila na naglalagay ng sticker ng TRD pero hindi naman Toyota yung sasakyan. Naglalagay ng Rally Art pero hindi naman Mitsubishi yung pinagdikitan. So para maiwasan po natin yung ganyang error, ito po ang konting information. Yung pong TRD, ang ibig sabihin po niyan ay Toyota Racing Development. So, naturally, dapat yan sa Toyota nakadikit. Ganon din po yung GR or Gazoo Racing. Yan po ay Racing Development Division ng Toyota. So, mas bagay po yan sa Toyota na sasakyan. Ang Rally Art naman po ay Racing Development Division ng Mitsubishi. Kumisa naman ay makikita kayong sticker na MyVec. Mas bagay po yan kung Mitsubishi yung sasakyan na pagdidikitan nyo. Ang mismo naman po ay Nissan Motorsports International Incorporated. Kaya mas okay po yan na idikit sa mga sasakyan na Nissan. Siguro po nakakita na rin kayo ng mga sticker na nakalagay spoon. So hindi po yan kutsara. Yan po ay pangalan ng isang kumpanya na gumagawa ng mga Honda tuner parts. Kaya kung magdidikit po kayo ng sticker na spoon, mas maganda kung ang sasakyan nyo ay Honda. So guys, I hope na walang napikon dito sa content natin ngayon. Survey lang naman po yan na ginawa natin doon sa Facebook. Just for fun.
Ang mga car accessories naman po parang pananamit lang yan. Ako nga po dahil 50 years old na ako, hindi na uso sa akin yung tinatawag na tiis ganda. Hindi nyo na ako mapapagsuot ng mga damit na maganda nga pero hindi komportable. Mas gusto ko pa po yung damit na kahit tawaging baduy, basta komportable ako. So, ganun din po ang attitude ko pagdating sa sasakyan. Pag may binili po ako na accessory dyan, mapa-spoiler or sticker, etc. Basta sa tingin ko ay gumanda yan at komportable akong i-drive, ay wala po akong pakialam kung sabihin ng iba na yan ay baduy. Kanya-kanya po tayo ng taste. Ika nga, my car, my rules. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong kwentuhan natin. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!